nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Inihandog din nila ang kanyang mga dala. Nagpatira pa sila at ang bata ay sinamba nila. Isipin ninyo mga kapatid, ang mga taong ito ay hindi biro ang kaalaman. Sinusubaybayan nila ang isang propesiya tungkol sa bata na ang sabi doon, mayroong bituin. Pagkatapos kung saan siya hantong, doon sila titigil. At nakita nila ang bata at ang mga pantas na lalaki na sinasabi ng Biblia, siya ay sinamba nila o ang bata ay sinamba nila. Alam niyo po sa Biblia, ang hindi lang sumasamba sa bata, si Satanas. Sa aming paniniwala, si Satanas na talaga ayaw magsamba. Ang batang ito ay lumaki ng puspos ng kabanalan at puno ng Espiritu ng Diyos hanggang sa siya ay ganap na isang mangangaral. At alam natin, sa kwento na yan, sa mga nakakaalam, nangaral din ang ating Panginoon, sinabi na rin niya kanina. Dumating sa punto nang siya po ay nag-ayaw, siya nga po ay nagutom. At nung po siya nagutom, sinubukan na po siya ngayong subukin, utuksuin ni Satanas. Matthew 4 sa talata po na 3. Umpisa natin na 3. At ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging mga tinapay. Ang sabi po ng Biblia sa talatang 3, yung siya po'y tinukso, alam niyo po kung bakit siya tinukso, sapagkat siya po ay nagtatawang-tawang. Pakibasa na ulit yung pong Juan sa talatang 14 ng 1. Juan 1 sa talatang 14. Siya po ay nagtatawang-tao sa alin po sa Biblia. Pakibasa po. Juan 1 sa talatang 14. Napasimula siya ay Verbo. Sa talatang 14. Uno yan. Uno. Talatang 14. At nagkatawang tao ang Verbo at tumahang sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya sa pagbuktong na ama na puspos na biyaya at katotohanan. Nagkatawang tao ang Verbo sa ayon sa banal na kasulatan. At nung siya nagkatawang tao sapagkat ang Diyos po ay hindi po tao, kaya nga nagkatawang tao kasi nga hindi tao. So nagkatawang tao ang Diyos, yung Verbo na sinasabi ay Diyos, nagkatawang tao, pinapatunayan niya sa kanyang kaaway na si Satanas na siya ay tao at Diyos. Basa, doon po sa talatang 4 ng 4 po ng Matthew 4. Datapat siya ay sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang na bumuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ang sabi po niya, hindi lang nabuhay ang tao sa tinapay. Nangangahulugan siya, ang tinukso ni Satanas, nagpakilala din siya, bagaman alam ni Satanas kung sino siya. Ang sabi niya, hindi lamang ang tao, inamin niya sa kanyang sarili na siya ay tao. Sa pangalawang pagkakataon, siya rin mismo nagsabi na siya rin ay Diyos. Basa sa talatang 6. At sa kanya ay sinabi, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay magpatihulog ka. Ayun, sabi po ni Satanas, kung ikaw anak ng Diyos, sabi niya, magpatihulog ka. 100% kilala niya yung kanyang tinukso. At yung kanyang tinukso na si Jesus, ang sagot sa talatang 7, sabi. At sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat din naman, huwag mong tutuksohin ang Panginoon mong Diyos. Eh, sino pa ba naman yung katukso kasama ni Satanas doon at ni Kristo? Wala namang iba. Ang kasama naman niya doon at tinukso niya, isa lang naman. Si Jesus. So pagkasagot ni Jesus, sabi niya, huwag mong tuksoin ang Panginoon mong Diyos. Yun po ang sinasabi po ng ating Panginoon doon po kay Satanas. Ano kaya ang inyong pagkaunawa doon po sa sinasabi ng Biblia? Nagpakilala po siya doon po kay Satanas bilang tao at bilang Diyos. Ngayon po, tingnan natin. Nagpakilala din siya sa kanyang mga kalaban, sa mga eskriban parisyo, sa mga tao hindi naniniwala sa kanya, na siya rin ay tao at Diyos. Basa. Juan 8:40. Tingnan natin kung ano ang pagkasabi ng ating Panginoon. Alam niyo ang ating Panginoon, ang aming pong Panginoong Jesucristo ay kung ating pong titignan mga kapatid,
sa amin pong paniniwala, sapagkat iba ang paniniwala ninyo, sa amin pong paniniwala, siya po ay Diyos na nagkatawang tao at Diyos. At kung nagkataon man, pakibasa daw, Datapwat, ngayon pinagsisikapan ninyo akong patayin. At taong sa inyo ay nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ito hindi ginawa ni Abraham. ang sabi niya, ngayon pinagsisikapan niyong usigin siya ang tao. Sa pangalawang pagkakataon ulit, sinabi niya rin na siya ay Diyos. Basa. Sa talatang 56, umpisahan ng talatang kapitulo o versikulo, kapitulo 8, versikulo 56, 57 hanggang sa 58. Isa-isahin lang po. Basa. Nagalang ang inyong amang si Abraham na makita ang aking araw at nakita niya at natuwa. Tuloy. Sinabi nga sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo si Abraham. Ang sabi ni Jesus sa mga Hudyo, ang sabi ng mga Hudyo kay Jesus, wala ka pang 50 taon, nakita mo na si Abraham. Ang sabi kasi ni Jesus doon sa talatang 56, nagalak ang inyong ama, makita niya ang aking araw, at nakita niya at natuwa, pwedeng tuwa. Sa talatang 58, basa. Sinasabi sa kanila ni Jesus, katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa iyo, bago ipanganak si Abraham ay ako nga. Sabi niya, nagpatotoo siya ulit sa pangalawang pagkakataon na sabi niya, bago pinanganak si Abraham, ay ako, yaong ako. Tingnan natin si ako nga doon sa lumang tipan. Sapagkat wala po Jesus doon, kaya tingnan natin si ako nga. Doon po sa Exodus 3, sa talatang 14 po. Basa. At sinabi ng Diyos kay Moises, ako yaong ako nga. Sa isang sali ng Biblia, pakibasa lang, sa magandang balita Biblia. Sinabi ng Diyos, ako ako nga, sabihin mo sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ay ako nga. Sino na yung pangalan ng Diyos na sinasabi? Si ako nga. So maliwanag po mga kaibigan na si Kristo mismo nagsabi sa kanyang sarili na bago ipinanganak si Abraham, ako nga. Isipin niyo mga kapatid, ang sabi ng mga tao, wala ka pang 50 taon. Nakita ko na si Abraham. Sabi niya, ako nga. At sinuri natin siya ako nga na ang pangalan pala ay Diyos. So maliwanag po yan mga kaibigan na si ako nga ang sinasabi po ng Biblia ay Diyos. Isa pang talata na matagpuan po natin sa Roma 9, sa Roma 9:4 at 5. Napawang mga Israelita na kanila ang pagpupukpuk at ang kaluwalhatian at ang mga tipan at ang pagbibigay ng kautusan at ang paglilingkod sa Diyos at ang mga kapangakuan. Tingnan natin. Pakiayos ng basa, brother. Ang sabi po ng talatang 5, siya po ay nasa anyong laman. Laman, nagkatawang tao, alam niyo mga kaibigan, nagkatawang tao, di nagkaroon ng laman. Pinoproblema natin minsan, bakit daw mayroong Diyos na gano'n? Bakit may Diyos na naman na? Sabi ng ating mga kaibigan, na problema sila kung bakit ang Diyos daw nanganak. Eh yung mga babae nga, nilalangan ng Diyos nanganak, ang Diyos pa kaya na naman ang hindi marunong manganak? Imposible naman yan mga kapatid. Tahimik po, tahimik po. Namumblima sila, ang inyong Diyos na mga Kristyano nanganak. Eh kung naniniwala kayo na kayo din ay nilalang ng Diyos, nanganak na yung nilalang ng Diyos, ang Diyos pa kaya hindi marunong? Oy mga kaibigan, tumawa sila kasi hindi niya pinapaniwalaan. Kita ninyo? Meron ba Diyos nanganak? Meron! Ha? Basa. Huwag ko sa talatang 18. Yan ang superpower ng mga Kristiyano, ha? Tinatawanan ninyo. Okay lang. Basa. Huwag ko sa talatang 18. Walang imposible. Para sa amin, walang imposible sa Diyos. Walang tao nakakakita kailanman sa Diyos.
ang buktong na anak na nasa sinapupunan ng Ama. Siya ang nagpakilala sa Kanya. Kita ninyo? Saan galing? Sa sinapupunan ng Ama. Meron nga sinapupunan ng mga babae dito. Nanganak ng marami, ipagkain nyo pa sa Diyos na makapangyarihan isa lang. Grabe naman kayo mga kapatid. Madamo naman kayo. Ayan. So, sana po, hindi natin bigyan ng limitasyon yung ating kaisipan. Na may mga bagay na mahirap po natin talagang tanggapin. Pero kung atin pong bubuksan yung ating mga kaisipan, mga kaibigan, at magsuri po tayo, maganda rin po yun. Suriin po natin. At ang sabi po doon sa binasa kanina, sa Roma 9, sa talatang 5, na ang nag-ayong laman na ito ang sabi, Diyos na maluwalhati. Marami po talagang hindi naniniwala, kaya nga yung mga alagad niya noong una nag-alilangan sa Kanya. Doon po sa Juan, sa talatang 28 ng 20 ng Juan. Noon po sila po lahat ay nagkakatipon at binalitaan po sila na ang ating Panginoon, sabi ng mga nakasaksi doon na wala na doon, na buhay muli, ang sabi po ni Juan, ni Tomas, ay hindi siya maniniwala. Maliban na lamang kung kanyang mahawak ang kanyang mga kamay doon sa mga sugat ng ating Panginoon. Sabi po ng Biblia. Yan po yung nakatala po noon sa talatang 28. Basa. At sinabi ni Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran at huwag ka nang makalilangan pa. Sa halip ay magtiwala ka. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Kita ninyo mga kapatid, yung pong mga nakasaksi sa kanya pong pagkabuhay muli, ang sabi po ni Tomas sa kanya, Panginoon ko at Diyos ko. Kung sana po, hindi siya ang Panginoon at Diyos, sapagkat alam po namin sa Biblia, ay bawal po sumamba kung kani-kaninong Diyos. Ewan ko lang sa iba. Pero basta sa amin pong pagkalam, ng mga Seventh Adventists po, hindi po pwede sumamba sa mga tao. Maliban sa Diyos lamang. Si Pedro, sinamba siya ni Cornelio, itinilig siya ni Pedro. Si Juan, sinamba siya, samba doon sana ng anghel, tinilig siya ng anghel. Sapagkat sabi ng anghel, sa Diyos ka lamang sumamba. Mga kapatid, sa unang paglaban ng aking punto ito, aking pong pinapatunayan sa Biblia na si Jesus ay tao at Diyos. Si Jesus po ay nagkatawang tao. Siya po ay Diyos na nagkatawang tao sa ayon po sa Biblia. Yun po ang aming pong paniniwala sa Kanya. Maraming po salamat. Isa pang malakas na palakpak para kay Pastor Roy. Meron pa parang 10 minuto si Pastor, ano po? Pero hindi na niya tinapos yung 10 minuto pa. Ano po? Well, ayon sa ating kasunduan, meron pong 10 minutong paglilinaw o cross-examination para kay Pastor na gagawin ang ating buting gustad na si Ahmad Barcelon. 10 minutong paglilinaw. Ano po? Yasa. Maganda naman po ang tanong po sa ating buting pastor. Napakasimple lang po. Biro na lang po. Hindi po ako pastor. Okay, evangelist. Opo. Evangelist Jose po. Ang mga talata po na inyo pong ginamit sa inyong aklat na pinangahawakan na awak ng inyong pong kasamahan ay pinaniniwalaan niyo pong salita ng Diyos. Pakiulit ang tanong. Ang binasa po ba ng inyong pong kasama ay pinaniniwalaan niyo pong tunay na galing sa Diyos na siyang referensya ng inyong pong ginamit kanina? Yun po ang mabasa.
Biblia ninyo na hawak ay pinaniniwalaan nyo galing sa Diyos? Totoo. Na ano po? Totoo po na siya galing sa Diyos. Ang Diyos po ba ay nagpahayag sa wikang Tagalog? Hindi po natin pinag-uusapan ito yung Biblia. Ang ating pagpaksa ay si Jesus ay tawag ng Biblia. Nagtatanong po ako sapagkat yung po ang katanong ako, yung mga talata po tatanungin ko sa mga talatang binanggit ninyo ay nandiyan sa mismo sa Biblia. Taliwas yung tanong sa topiko. Hindi talata ang pinag-usapan natin dito, kundi si Jesus ay tawag Diyos. Hindi po tayo magpapagalingan dito, Evangelist Lucero. Ang nakasalalay po dito yung kaligtasan ng kaluluwa ng sangkatauhan. Dapat may palabas natin ang katotohanan. Kaya ako po tinatanong kung yan ay salita ng Diyos sapagkat iisaminin ko po eh. Ngayon tinatanong ko po, sabi niyo, totoo. Totoo nga. Ang Diyos po ba ay nagpahayag dito sa inyong Biblia na sinasabi pinaniniwalaan sa wikang Tagalog? Sabi po ng Biblia, ay Tagalog po ito eh. Tagalog po ito eh, hindi naman po sabi. Ang ating po tema po dito ay may tinatanong po si Jesus ay tawag ng Diyos. Hindi po kung ano ang ating po tinatanong. Pinapatunayan po namin na Kasi nga po, iisaminin ko po yung pinatunayan ninyo. Paano ko ma-examine? Tinatanong ko lang ako sa unang tanong pa lamang. Hahawakan ko po kasi yung hinahawakan nyo, tinatanong ko agad kung ipinahayag po ba ng Diyos ang mga ebidensya niyan sa wikang Tagalog. hindi po talaga tama sa tema yung tanong. Linis po talaga yun. Okay. Sa inyo po bang Biblia, hindi po ba nakasulat yan na ang Diyos ay hindi tao? Wala po bang nakasulat? Ulitin ang tanong. Wala po bang nakasulat yan sa Biblia ninyo na hawak na ang Diyos ay hindi tao? Meron. Sa Usias 11:9. Eh kung ganun po, bakit nyo po piniliwanag na si Jesus ay Diyos na, tao pa, doble cara? Magkatawag sa ako siya. Konting katahimikan lang po. Konting katahimikan. Yung po bang salitang ginamit ninyo, nang pasimula 1:1, ang verbo ay sumasa Diyos at ang verbo ay Diyos. Tama po ba nakasulat? Tama sa ayon po sa Juan 1:1. Yung salita po, nang pasimula siya ang verbo at ang verbo ay sumasa Diyos. Yung pong salitang Diyos doon, ano po sa kanyang original na kalagayan? Sa ayon po sa propesya ng Biblia, ang tinutukoy po ng Juan ay si Jesus. Hindi po tinatanong po ano pong lingwahe ang ginamit yung salitang Diyos po doon. Kung talagang sinuri niyo ang inyong sariling Biblia. Hindi po lingwahe ang ating pinag-usapan. Wala na. Hindi ko na po kayo tatanungin sapagkat ibang klase po kayong kilala. Kapit na, kapatid na ako. Okay, alhamdulillah. So, presenta ko na lamang ang katotohanan sa pangkakauhan. Okay. Maraming salamat po. Ano po, tapos na po yung paglilinaw ni Ustad Ahmad Barcelon. Bigyan po, palakpakan po natin si Pastor Lucero. Ngayon naman po, para sa ikalawang tindig ng ating kapatid na Ustad Barcelon, 25 minuto. Pakiset po yung timer. 25 minuto. Pagkatapos yan, si Pastor Lucero po ay magbibigay ng paglilinaw o cross-examination na 5 minuto. Ayon po sa mga tuturanin o sasabihin ni Ustad Barcelon. 30 minutes, Ustad Barcelon. Teka lang po, nauuhaw na po ba kayo? Medyo mainit ang panahon. Baka may mag-collapse yan. Kami po, kanina pa inom ng inom. Baka kailangan niyo pong uminom muna. Kaya niyo? Kaya niyo? Sigurado kayo? May mga tindahan po niya, pwede po kayo bumili. Ano po? Ano po? Ibili niyo na rin kami. Ano po? Okay. Paalala lang po, ano po? Sana uminom muna yung mga nauuhaw kasi sa panahon natin ngayon napakainit at ayaw naman po namin kayong malagay sa
Dahil kami po, nandito na sa malilim, eh naiinita pa. Ano po? Kayo po? Naiinita pa kayo? Pakibigyan naman yung ating mga... meron po. Okay, ano po? So ituloy natin, ano po? Sa mga nauuhaw, bumili po kayo ng tubig. Wala po tayong libreng tubig dito, pasensya na, ano po? Okay. 25 minutes sa ikalawang tindig ng San Barcelona. Isang malakas na takbir! Hindi maginoo ang aking kausap. Hindi niya alam na ang layunin ko ay hindi nanalo kailanman sa anumang salitaan. Hindi ako nangarap na talunin sa anumang argumento ang tao na aking kausap. Hindi niya alam ang laman ng aking puso. Isa lang ang laman ng aking puso, ang makita ng sangkatauhan kung ano talaga ang katotohanan. Kung mali ang mga Muslim, so be it. Kung tama sila, samahan natin sila. Ganun kasimple yun. Ngunit tunay ang pagtunggali ng iyong lingkod ay kailanman kinakitaan na agad sila ng hindi pagiging magino. Tayo kung ano tayong siyang sagot. Bakit ko po tinatanong kung yung bang hawak nilang Biblia ay pinaniniwalaan nilang salita ng Diyos? Tagalog yung pinasa Dapat patunayan natin. Bakit ko tinatanong kung ano ang pinanggalingan niya ng lingwahe dapat? Para masuri natin kung ito ay makatotohanan. Naglalaman nga siya ng katotohanan. Yan ay intak pa. Baka naman yan ay isiningit sa Biblia. Dahil bakit? Ano ba ang katiyakan natin sa hawak ng Biblia? Baka may singit. Mahilig po ang mga Kristiyano magsingit sa kanilang aklat ng kung ano-ano Yan po kadahilanan. Pag hinamon tayo, so be it, maganda yan. Pag tinanong tayo mamaya ni Pastor Lucero, pakita mo sa amin kung saan kami nagsisingit. Papakita ko sa kanila yan. Mamaya. Dahil bakit ang mga Muslim, kaya malakas ang loob natin sabihin na matatag, matibay ang ating pananampalataya sapagkat ang pinanahawakan nating aklat na siyang huling mensahe ng Diyos sa sangkatauhan ay nananatili sa kanyang kalagayan. Ipinadala ang Propeta Muhammad sa wikang Arabic sallallahu alaihi wasallam, nananatili siya sa wikang Arabic. Sabi ng suno, ang ipinadala sa atin ay 321,250 letters. Nananatili siya sa kanoong number. Walang dagdag, walang bawas. Pag may mga translation tayo ng mga wikang Tagalog na pinapamigay, pag may kaunting mga bagay na hindi maunawaan, balik tayo sa original. Bakit? Sapagkat yun ang original. Kaya tinatanong po, ang Diyos ba'y nagpahayag sa wikang Tagalog sa sugo sa Biblia? Hindi po niya masagot. Dahil bakit? Dahil tatanong po pangalawang tanong sa kanya, pera po ng original. Dahil ang original po ng misang pinadala ng Diyos. Sa Biblia tinutukoy nila na unang kasulatan na pinadala sa mga sugo ay sa wikang Hebreo. Na wika nila Moses, Abraham, David, Solomon. At sa panahon naman ni Jesucristo, ipinadala ang wikang Aramaic. At sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ipinadala naman sa kanyang wikang Arabic. Bakit? Kung gano'n bakit ito tinatanong ng Hebreo? Sapagkat tayo lamang mga Arabic na marunong magbasa ng Arabic at makaunawa ng Arabic ang may karapatang magbasa ng wikang Hebreo na siyang lolo ng Arabic. Sapagkat ang Hebreo, Aramaic na wika ni Jesus o Isa ibn Maryam at Arabic na wika ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay Semitic language, magkakapatid na wika. Kaya naiintindihan natin ang Hebreo. No po, susukatin natin, susuriin natin kung yung pong pagkakasalin dyan sa wikang Tagalog ay tumbang-tumba. No po, ang problema po mga kababayan sila mismo umaamin Yung professor nila umaamin mismo. Yung guro nila sa Albi, guro nila sa mahabang panahon, guro ng mga nagiging pastor nila, inaamin ng kanilang mismong professor na ang Biblia kanilang ginagamit ay tagtad na ng bawas, tagtad na ng kamalian. Paano pa natin pala naliligod yun? Kung sila mismo ay inaamin yun. Kaya nga, ano ang kasiguruhan natin? Kapatid na Ronnie, ano ang kasiguruhan natin na ang talatang ginamit mo ay ng lupa at inta? Baka naman yun ay dagdag. Ano po? Mabigat yun, napakabigat noon. Paano kami maniniwala? Siningit lang pala yan. Dahil ang patunayan mo na hindi isiningit
yan. Show your proof. Hapo burhanakum in kuntum sadiqin. See? Pag ikaw ay makatotohanan, ipresenta mo ang original nito sa kanyang kalagayan. Dahil baka yung Xerox niyan ay may mga ginawa na kayong focus-focus. Kami, pag tinanong, yan ba original ninyo? Yes, ito po. See? Ganun po kasimple ang mga Muslim eh. Dahil naniniwala kami na ang Diyos, pag nagpadala ng mensahe niya sa kanyang mga piniling propeta, ay direkta. Madaling maunawaan, maging ng mga bata. Hindi kailangan siya magpapahayag ng mga paligid-ligoy ng mga pananalita. Pag sinabi ng Diyos, siya ay nag-iisang Diyos, ay talagang nag-iisa. Maging sa kanilang aklat ng Biblia. Ano po? Pag sinabi ng Diyos, si Jesus ay sugo, sugo. Malinaw yan. Sinugo niya si Kristo. Maging sa aklat ng Biblia, napakaraming chapter sa 1 Mateo ang nakasulat. Si Kristo na rin ang nagpapatotoo mismo. Si Jesus na rin, ako'y sugo ng Diyos, ako'y mensahero ng Diyos. Si Jesus na rin ang nagpatotoo sa kanilang aklat mismo na nababasa natin yung ginamit nilang talata 1:8 talata 40. Natuwa ako sa verse na ginamit nila. Si Kristo nagsalita, bakit ninyo ako pinagsusumikapang patayin na tao? See? Malinaw. Nagsasaysay sa inyo ng katotohanan. So malinaw ang pagpapakilala ni Kristo na siya ay tao. Hindi na natin siya kailangan hanapan pa na siya ay Diyos. Dahil hindi niya sinabi yun, automatic. Ang Diyos pag sabi siya ang Diyos, hindi niya kailangan sabihin, ako ay hindi tao. See? Dahil magkaiba ang tagapaglikha sa nilikha. Magkalayo yan. Ang tagapaglikha ang Diyos, ang nilikha, kabilang ang tao, kabilang ang lahat ng ito, nakikita man at hindi nakikita. Ang kalawakan yan, ang tanging nag-iisang Diyos ang lumikha niya. You see? Ganun lang po kasimple yan. Kaya kung tinatanong yung mga aklat na talatang ginamit nila, susubiin po natin. Bigyan ko kayo ng halimbawa sa talatang kailan ginamit. Kaya po kung natatawa ka, iiling-iling kanina dahil kulang sa pagsusuri ang ating mahal na kapatid na evangelist, Ronnie Lucero. Basa po tayo. Tingnan niyo po. Dahil wala na Hebreo, wala na din ang Aramaic na wika ni Kristo, ang natitira na lamang po na aklat na magagamit natin, na masasabi natin malapit-lapit doon sa original, ay yung sinalin sa Greek. Doon po kinopya na yun, yung nagdadamihang Biblia ng mga version na yan. Mula sa Greek. Alam nila yan. At sinasabi nila yung kanilang mga libro ng Seventh-day Adventist. Ano po? Alam nila po yan. Ano pong tinutukoy na Greek ngayon doon sa aklat kung bakit tinatanong ko po sa kanya kanila? Yung 1:1 nang pasimula siya ang verbo at ang verbo ay suma sa Diyos at ang verbo ay Diyos. Lundag sila sa 1:14 at ang verbo ay nagkatawang tao. Tawang tao. See? Inugong-dekada nila kay Kristo. Nangingi po ako dahil bakit? Sabi ko, ang layo ilugnan kay Kristo kagad kay Jesus. Kailangan alam mo muna yung simula ng aklat. Ang simula, siya ang verbo at ang verbo ay suma sa Diyos. Kaya ako po tatanong sa kanya, ano po ang kahulugan ng salitang Diyos doon? Doon sa pangalawang salita, na ang verbo ay suma sa Diyos. Ang ginamit po doon, na Greek, baka di sila nag-aral, ano po, ay tonteos. Tonteos. At ang verbo ay Diyos, ginamit naman po doon ay oteos. Oteos. Kung tinatanggap nila yun, dapat tanggapin nila ngayon yung nandun sa 1:1 talatang 14 at nagkatawang tao ang verbo. No po, ang ginamit naman po doon nagkatawang tao ang verbo, ang tinukoy po doon yung nandoon na tonteos. Lulundag po kasi kami sa 2 Corinto 4:4. No po, at ang Diyos, tonteos, ng sanlibutan ito, ang tinutukoy ay si Satanas. Alam niyo yun? Si Satanas po yun. Kaya si Satanas ay nagkatawang tao. Bakit inilundag kay Kristo? Hindi naman siya ang tonteos. Ang tinukoy ng Diyos ng sanlibutan ito si Satanas. Kaya si Satanas ay nagkatawang tao. Yun ang ginamit doon sa talatang yun. Sabi ko, nakahabang-habang na mga nilikha. Napakalimitado ang kailang mga pinag-aralan. Habang nahabang po ko sa kanila,
hirap sa kanila dahil sa kakulangan ng kanilang pagsusuri. Gamit na tayo ng talatang ginamit nila, hindi nila alam kung bakit sila lumulungdag. Natawa ko sa paglungdag-lungdag nila eh. Tingnan niyo po, babasa tayo. Ang ginamit nila ng talata, ginamit ni Evangelist Lucero, ang talatang Isaias 7:14. Tingnan niyo po ang sabi dito sa Isaias 7:14. Nakakatawa po ito. Bakit bigla lumundag kay Kristo sa mga bagong tipan? Ano po? Isaias 7:14. Kaya ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda. Narito, isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. You see? Sabay lumundag po doon sa Mateo. Sabi ko, bakit lumundag sa Mateo? Nandun din yung talatang kasunod doon. Yung tinutukoy na Emmanuel na maglilihi ang isang bata. Hindi na kailangan lumayo doon. Sa Isaias 7:14, natupad po yung hulang yun eh. Hindi kay Kristo. Ito pong pagkakasabi, oh. Pakitula. Baka hindi nyo nabasa. Tulang sa saliksi. Isaias 8:3, basa. Ako'y naparoon sa propetisa at siya'y naglihi. Lumundag lang tayo sa kabanata eh, isang chapter eh. Oh. At nanganak ng isang lalaki nang magkakay sinabi ng Panginoon sa akin, tawagin mo ang kanyang pangalan ng Maher Salalhasbas. Natupad na po yun eh. Bakit inulong lang kay Kristo? Tapos sabi nila, yun daw yung Emmanuel. Ayun daw yung Emmanuel, no? Lumayo ka, tuloy mo. Si Maher Salalhasbas lang. Talatang 3, 4, 5, 7, 8, tinutukoy si Maher Salalhasbas. Talatang 8, ito po binanggit, kay Maher Salalhasbas. Pakinggan nyo. At magpapatuloy sa dako ng loob ng Juda. Aapaw at lalagpas, aabot hanggang sa leeg. At ang laganat ng kanyang mga pakpa ay siyang magpupuno ng kaluwagan ng iyong lupain, O Emmanuel. O, binanggit mismo si Maher Salalhasbas, Emmanuel din eh. Tapos bago ka kay Kristo, ang layo. Sabi ko, ang layo. Layo naman, nakakabag po talaga ako sa kakulangan. Magkagaling pa man mga kabayan, ano po, yung aklat na kinag-ipinipresenta na sana pwede natin panaligan, alin po dito ang katotohanan ngayon? Anong ang kasiguruhan ng mga ngaral na ito na kailang ipinapakita sa inyo ay makatotohanan? Hindi nila masabi, nasaan ang original niya? Show us the proof kung makatotohanan kayo. Dahil sa mga magkita sa original niyan, diyan natin masusukat ay sinabi nga ng Diyos yan. Dahil pinagdala ang mensahe ng Diyos sa kanyang mga piniling propeta sa lingwahe nila at hindi sa ibang lingwahe. Ngayon, yung pag isinasabi niya sa ibang lingwahe, pag-aralan natin. Pag-aralan, suriin natin. Baka naman hindi gano'n ang pagkakasalin. Baka iba ang pagkakasalin. O baka naman inilagdag yan. Gusto nating maniwala, tayong mga Muslim, na yung mga talatang yung salita ng Diyos. Kaya lang paano tayo maniniwala kung yung mismong mga ngaral na nakatatak sa kanila, yung kailang mga eskola, yung kailang mga guro, yung kailang mga profeso, umaamin na ang Bibliang ito ay hindi na pwedeng tagbatayan na salita ng Diyos. See? Yung mismo mga teacher nila, yung guro nila, ay nagsasabi, itong Biblia hawak natin ngayon, mga kapatid, alam nila yun, ay ito ay mga depektibo ng kasulatan. O, paano yung depektibo ng pare? Paano kami maniniwala ngayon dyan? Gusto namin maniwala eh. Hindi kami ang may sabi niyan. Hindi si Ustad Ahmad Barcelon na ang Biblia ay dandag na ng kamalian. Mismong sila. Gusto natin maniwala. You see? Pag inabot tayo ng presentation, ipipresenta natin. Pag hindi, malas sila. Kahapag-hapag, hindi na masusukat kung gaano katotohanan at kung gaano kamalian ang pinangahawakan nilang aklat. Doon ang galing yung paniniwala nila dito sa Biblia eh. Tapos sasabihin sa atin, hindi yan ang paksa. Nasa loob ng Biblia yung paksa natin eh. Kaya tinatanong ko eh, anong kasiguruhan mo na yan ay galing sa salita ng Diyos? Baka naman yung paksa niya na isiningin, yung pinag-usapan natin na si Kristo yung Diyos na. Tao bang totoo? Baka naman isiningin lang. O eto na. See? Dumami na naman ng isang talata. Natatawa ko, napakalayo, mga
Mateo 4:4. Sabi nila, si Kristo daw yun. Mga kababayan, ang tinutukoy. Pakinggan niyo mabuti. Babasahin ko sa inyo ang pangyayari. Ang lahat mo na kayong pagunawa, inilipero na agad kay Kristo. Yung pag-uusap na yun. Tingnan nyo ha, kung si Kristo nga ang tinutukoy doon. Tingnan nyo mabuti, mga kababayan. Mateo 4:1. Dahil simula na. Sinusuri po natin ang kanyang presentation na magkakahilamin ng Espiritu Santo sa Jesus sa ilang upang siya'y tuksuhin ng Diablo. Nang siya'y makapag-ayuno ng 40 araw at 40 gabi, siya'y nagutom, sa wakas siya'y nagutom. At ang manunuso ay dumating ang nagsabi sa kanya, kung ikaw ay anak ng Diyos, ipagputos mo ng mga batong ito ay maging mga tinapay. Datapwat siya'y sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Nang nagkagayon, dinala siya ng Diablo sa kanyang banal at ilagay siya sa tulog-tulog ng templo. At kanyang sinabi, kung ikaw ay anak ng Diyos, magpagulog ka sapagkat nasusulat. Siya'y magbibiling, sinisya ng Diyos sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo. Ang tinutukoy ni Satanas dito, kausap niya si Kristo, hindi yung si Kristo tinutukoy na siya, yung Diyos. You see? Tapos, yun na nangyari, sumagot si Kristo, huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. He is not referring to himself. Hindi niya tinutukoy niya siya yung Panginoon Diyos. Ang tinutukoy niya, yung sinabi ni Satanas, siya magbibilin. Yung magbibilin. Grabe, sabi ko, ano ba itong mga kabayan ko ito? Bakit nila sinisinsay ang kanilang aklat? Ang ganala, para basahin, unawain na lang, ang gaan-gaan naman, maging sa Tagalog. Nagtataka po ako, bakit hindi nila maintindihan, mga kababayan? You see? Tinanong ko kanina, isang tanong lang. Yun po, nasinagot naman, wala po bang nakasulat sa Biblia na ang Diyos ay hindi tao? Ang tuwa po sa kanya, meron. Oseas, yung sinabi kanina, Ose talata 9. Sabi ng Diyos, ako'y Diyos at hindi tao. Eh, napakalino na po yun eh. Sapat na talata po yun eh. Ubod ng linaw eh. Na ang Diyos ay malayo sa kalagayan ng pagiging tao at kailanman hindi na gagawin tao ang kanyang sarili. See? Sa aklat ng mga bilang, pinagiging ng Diyos, ako'y hindi tao na magsisinungaling. So ang tao maaari magsinungaling, pero ang Diyos hindi magsisinungaling. You see? Tapos si Kristo, sabi niya, ako'y tao, ako'y sumo, ako'y propeta. Eh kailanman po hindi niya sinabing ako ay Diyos. Dahil tayo mga Muslim, kung sinabi ni Kristo, siya ay Diyos, direktahang magsasabi ang Diyos na siya ay Diyos. Bakit direktahang? Upang ang tao ay hindi na makapagtanong sa Kanya at makipag-argumento sa Kanya. Kapag ang Diyos ay nagpahayag ng Kanyang mensahe na hindi maiintindihan, na punong-puno ng misteryo, walang karapatan ang Diyos na parusahan niya ang sangkatauhan. Dahil bakit? Sasabihin ng sangkatauhan, hindi kita naintindihan eh. Ang gulo mo eh. Tapos papurusahan mo ko. Ano ka ba talaga? Tao ka o Diyos? Pero ang Diyos, pag nagpahayag siya, ang nalino, sabi ng Diyos, ako ang Diyos. See? So, Ibrahim, chapter 14. O chapter 20 ng Banal na Quran pa, verse 14. Sabi ng dakilang kagagamitan, ako ang Diyos! Ngayon ang Diyos eh! See? Ako ang tunay na Diyos, aking kayo mag-alay ng pagsamba. Kaya tayo mga Muslim, malinaw natin kinikilala ang Diyos dahil siya nagpapakilala sa atin. Hindi ko saan niya pag dinadaan ang kanyang pagiging Diyos. See? Lalo hindi siya mapayag na siya ay gagawa ng isang kambal-hambal na bagay o kahindik-hindik na bagay. Kano? Siya ay magkakatawang tao ba? Hindi niya gagawin yan. Kasi kung bakit tinatanong yung mga talatang yan, susuriin natin. See? Sino ang may sabi na ang Diyos ay nagkatawang tao? Yung po itatanong ko sa kanila, dapat nilang masagot po yun eh. Itatanong ko po, sino ang may sabi niyan? Abubukatin ng mga pastor, si Juan 1, talatang 14. Juan 1:1, yung verbo daw, nagkatawang tao. Sino ang may sabi niyan? Suriin natin. Baka sinungaling
See? Sasabihin na, ito nakasulat sa wala. Siwan mo ba ang sumulat niyan? See? Na isa sa mga alagad ni Kristo, yan. Tatanong ko po yun paano paano ko bang itatanong sa ating kapatid na Ronnie? Tingnan niyo naman pag tinatanong ko, ay hindi yan ang paksa. Hindi yan ang paksa. Bakit tayo dyan? Sabi ko, anong klase nila lang ito? Hindi ito Panginoon. Ang hangad lang ito, magpasikat. Ang hangad lang ito, pakita niya sa tao na siya ay magaling makipagdebate. See? Samantalang ang Ustad Ahmad Barcelon, hindi naghangad, nakatuloy ang kalaban simula pa. Wala sa posisyon natin na kailanman manalo sa debate. Ang lagi ko ang pangarap, isakripisyo. Paging ang aking karangalan ng pagkatao, malaman lamang ng sangkatauhan kung ano ang katotohanan. Di ba magkalat sa buong mundo, si Barcelon, mahina si Barcelon, talo lagi sa debate, mas payag pa ako doon. Basta ang tao, sa pamamagitan natin, makita nila kung ano ang katotohanan. Magtalo sa debate, nakarating naman sa kanila ang tunay na katotohanan na mula sa Diyos. Sabi ng Diyos ay nag-iisa, hindi siya gagawa ng anak. Dahil yanin, walang yuda. Kaya nangyayari ang Diyos ay nag-iisa. Hindi niya gagawin na siya gumawa ng anak. Hindi kayo man, mga kababayan. At napakalaking insulto sa kadakilaan ng Diyos na siya ay meron din sinapupunan. Nakupo, nakulat po ako dun Nayalig ako dun, ang Diyos pala katulad daw ng babae na meron pang sinapupunan. Susuruin natin yung talatang yan. Baka naman hindi ganoon ang ipinapahawaki na uhigan yan. Baka hindi ganoon ang isalin yan. Lumas na meron ng sinapupunan ng Diyos. Meron siyang bahay na bata. Ano ba yan? You see? Dahil ang tunay na Diyos, walang yakul lahu kufuwan ahad. Ang tunay na Diyos ay walang katulad, walang kagaya. Hindi nga natin ma-imagine kung ano yung tsura ng Diyos. Hindi siya katulad ng tao na may putuka, may laman loob, may balon-balunan, may bahay bata, kung ano-ano pa, etc. etc. Dahil hindi ba natin nakita ang Diyos? Kung may sinapupunan ng Diyos, i-imagine natin na siya pala katulad ng babae. At pag siya katulad ng babae, may sinapupunan pala, lalabas yan. Ang Diyos pala ay para lamang sa babae, para naman kami na may mga panlalaking pandigma. Sino natin kayo dito sabihin? Yung public kasi tayo Pigi pa rin tayo gagasa po. Kasi na bro. Wala akong paggamit na lingwahe. Okay. Pero po kasimple ang mga Muslim na ang Diyos natin sinasamba, hindi tao. Yun po sinabi din ng Biblia nila. Siya'y tunay na Diyos. At siya rin ang nagsabi, nagpakilala sa kanyang sarili na siya'y walang kagaya. Ang lilaw-lilaw din ng Biblia nila Meron pa naman tinatitira dyan na may diwa. Na maaari natin panaligan. Kung yung mga talatang yun ang kailang gagamitin, kagad-kagad sinasabi natin, ay, naniniwala kami dyan. Ang Diyos walang kagaya. Naniniwala kami dyan. Kaya hindi namin na-imagine ang Diyos. Kaya nga hindi namin siya tinawag na ama dahil hindi siya lalaki. Tinawag namin siyang anak sapagkat hindi namin alam kung ano talaga ang takilang tagapaglikha. Pero may Diyos. Siya'y hindi babae, siya'y hindi lalaki. Ang kasarian ay kanya lamang nilikha. Ano ang Diyos? Nagpakilala siya. Siya'y walang kagaya. Isaiah 46, talata 2. Last 2 minutes. Inyong alalahanin ang mga dating bagay na una sapagkat ako'y Diyos at ako'y walang kagaya. Ang linaw-linaw naman So ang Diyos, beyond our imagination, mga kababayan. Dahil pag ang Diyos gumawa ng anak at si Kristo yun at naging Diyos din, si Kristo hahangarin niya rin maging Diyos. At pag si Kristo naghangat na Diyos din siya, siyempre, hahangarin niya rin na magkaanak. At pag nagkaanak si Kristo, dadami ang Diyos. See? Hindi kumulang. Hindi nagawa ang anumang mga talata. Hindi kumulang. See? Pag ang Diyos kumuha ng Diyos din, magiging dalawa na ang Diyos. Magkakaroon siya ng katulad. At yung ginawa ng Diyos, papangarapin din na gumawa ng Diyos ng para sa Kanya. Kaya magkakaroon tayo ng Diyos Lolo, Diyos Anak, at Diyos Amo. Dadami ang Diyos
San Barcelon, si Pastor Ronnie Lucero. Palakpakan po natin. 5 minuto, Pastor. I believe. Sabi mo kapatid, doon po sa pinapaliwanag mo na si Jesus po ay hindi po yung tinutukoy doon na nagsabi na ako ang huwag mong tuksoin ang Panginoon mong Diyos. Sa kanilang pag-uusap, mayroon pa ba ang ibang naroon nung siya ay tinukso ni Satanas? Yung talak. Yung talak sa isa. Pakibukas yung mic na isa. Yung talata po Evangelist Ronnie ay tinukoy po doon na merong tinukoy na siya. Ang tinukoy po doon na siya na iingatan si Kristo na mahulog sa bangin ay ang Diyos. Kaya ang sabi ni Kristo po doon, huwag mong tuksuhin ang Panginoon ng Diyos. Hindi ang tinukoy ni Kristo ang kanyang sarili, kundi yung tinukoy ni Satanas na siyang sasakto sa kanya kay Kristo sa pagkahulog sa bangin. Ang tanong ko po ay, meron pa bang ibang tinukso si Satanas maliban kay Jesus? Wala na po sapagkat yun po ang nasulat sa Biblia. So kung wala na po, maliwanag na si Jesus ang nagsabi sa kanyang sarili na siya ay Panginoon at Diyos. Malabo po sapagkat may tinukoy na siya po sa talata po ng nabanggit na binasa natin kanina. Kung hindi siya ang tinutukoy na Diyos, sinong Diyos ang tinutukoy ni Jesus? Aba, yun po yung tagapagligha. 1:17 talatang 1. Si Jesus po tumingala sa langit. Ang sabi niya, at ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. At ako naman, si Jesus Cristo na iyong isinugo. Kung si Jesus ba kapatid na Barcelon, magbanggit, actually po, labas sa tima po ayun, magbanggit ng sinasabi mo na ikaw ay Diyos, isang Diyos, hindi na ba siya Diyos? Automatic po kasi sa amin kapag po ang Diyos ay Diyos, magsasabing ako ang Diyos. Yan po nasa kapya ng aming banal na Quran. Mabasa ba na hindi siya Diyos? Aba, nababasa po sabi niya ako'y sugo Yung po malinaw Hindi yan po sinabing ako ay Diyos. Wala po ganun. Doon po sa tinatanong mo, nagbanggit ang Panginoong Jesus na iisang Diyos, mabasa pa doon na sinabi na siya ay hindi Diyos. Wala po. Kung wala, hindi mo masabi na si Jesus ay hindi Diyos. Opo naman sapagkat ang Diyos po yung nagsabi, ang Diyos na siyang tagapaglikha, siyang Diyos. Si Kristo, hindi po siya tagapaglikha. Ang tanong nito, ang sabi mo, si Jesus ay tagapaglikha. Opo. Kung mabasa mo sa Biblia na si Jesus ay lumikha, sang-ayon ka ba na siya ay Diyos? Opo naman. At kung mabasa ko rin sa Biblia nyo na ang Diyos na nag-iisa, siya lamang ang Diyos na siya tagapaglikha, papaano po yan? Kung mabasa ko na si Jesus ay nag-iisang Diyos, talo ka na. Opo. Basa. Sandali lang po. Nagpirmahan ito. Sandali lang po. Sandali lang po. Pastor. Ay, hindi po, Pastor. Sige. Brother Ronnie na po. Brother Ronnie, dito. Opo. Pag sinabi pong paglilinaw o cross-examination, kayo po ay magtatanong. Ay, hindi niya. At katungkulan niyo po ay magtanong at si Ustad ang sasagot. Huwag tayong lumayo sa rules. Okay, salamat po. Magtatanong lang kayo. Si Ustad ang sasagot. Sorry lang po. Okay, tuloy. Payag na po ako doon sa deal. Doon sa sinabi niya. Payag ka? Opo, pag nabasa. Napakabait naman ang Ustad natin. Nilipat na po ako sa kanila. Sinabi pala ni Jesus, siya ang Diyos. Sama na po ako sa kanila. Okay, ngayon ka, Ustad. Hindi po yun ang tinatanong ko. Sabi ko po, Iriwan. nabasa ko. Iriwan. Hindi raw yung tinatanong. Iriwan. Ano ang tanong niya? Ang tanong niya, paano kung mabasa ko na sinabi dito na siya ay Diyos? Iriwan. Okay. Tahimik ba? Patitigilin natin ang ano para sa katotohanan. Pwede natin iriwan yung video, panoorin natin lahat. Ano tanong niya? Pinagka po ang din. Okay, tahimik lang po. Bigyan natin ng pagkakataon si Wayne. Ulitin lang po natin. Medyo nagkakagulo tayo sa ano. Kasi, Nagkamali lang po. ano po yung pagkasabi mo kapatid na kapag nabasa mo na, Kayo po yung nagtagal din. oo nga, kaya pero inulitan mo na kapag Yan ang nabasa
respeto at paggalang pagiging matinoo. Pakita niyo po yun, sinabi ni Jesus na siya ang Diyos. Sabi ko sa mga kapatid ko, iwanan ko na sila. Sama na po ako sa inyo. Nauubos po ang 5 minuto. Okay. Paano po yan? Naubos na po ang 5 minuto. Okay pa. So, tapos na po yung paglilinaw kasi meron tayong rules o kasunduan na sinusundan na ang paglilinaw o cross-examination ay 5 minuto, 6 na minuto na po. Lagpas na po. Ano po? So, sa pangalawang tindig naman ni Brother Ronnie Lucero, 25 minuto. Palakpakan po natin si Brother Ronnie Lucero. Alam niyo po mga kapatid ng mga Muslim, ang aking pong katunggali, ang sinasabi po niya kanina ay tama po yun. Wala pa akong tinututulan doon na sinasabi po niya na ang Diyos ay hindi tao. Subalit po, ang paksa na amin pong pinag-uusapan, patutunayan niya po na si Jesus ay tao at hindi Diyos. Pakilagay lang ito, Brother Susig, kung tama ba ito doon sa binasa niya kanina. Pakilagay lang po. Sa Usias, nakalagay po yan na yan po ang sinasabi ng ating kapatid na Diyos at hindi tao. Maliwanag po yan, nakita po ninyo at binasa po niya na sabi po niya doon sa kanyang pahayag na si Jesus po ay, ang Diyos po ay hindi tao. So, mga kapatid, ang amin pong pinagkasunduan, patutunayan lamang niya na si Jesus ay tao at hindi Diyos. So, binaliktad po niya. Ako po, pinatunayan ko na kanina na sinasabi po ng Biblia na si Jesus ay tao at Diyos. Diyos ang nagkatawang tao. So, ganyan po ang nangyari. Ang nangyari po, nabaliktad. Ang sabi po doon sa taas na amin pong paksang pagkakasunduan, ay si Jesus ay tao at hindi Diyos. So, ang nabasa po niya ay Diyos at hindi tao. Naniniwala po kami diyan sapagkat ang Diyos po ay hindi talaga tao. Kaya nga nagkatawang tao. Ano ba yung salita nagkatawang tao, mga kapatid? Hindi talaga tao, hindi ba? Kasi nagkatawang tao. Ay magkatawang tao pa ba yun kung siya nga ay tao na? Kaya nga po nagkatawang tao. Ako po wala akong pinag-aralan sa sinasabi po ng ating pagkatugali. Sa totoo po, ako po ay grade 4 lang. Natapos sila ko ng grade 4. Grabe naman, sabi walang pinag-araw. Naka-araw din ako mga kapatid. Naka-grade 4 din ako. Pero nakakaintindi ako sa paksa na yan kung sa sinasabi ng Biblia. Naintindihan ko po yan. At alam po natin na sinasabi po niya na pagkabasa ko na si Jesus nagsabi na siya ay Diyos, tatanggapin niya, yakapin niya ating pananampalataya. Ganun din ako sa kanya. Pag napapatunayan niya ang paksang ito na si Jesus ay tao at hindi Diyos, ganun din. Kaya kapit ko rin ako, hindi mahirap mga kapatid. Kung siya hindi mahirap, hindi rin ako mahirap kausapin. Patunayan lang niya. Lahat na kanyang sinasabi mga kapatid ay tungkol po sa pagiging tao ng ating pong Panginoong Jesucristo. Wala po kami tungkol doon. Sapagkat alam po namin, lugi nga ako dito may Quran, may Bible pa. Pagkatapos, ang lugi ko dito, kanina pinapatunayan ko na si Jesus ay Diyos. Sa kanya, wala pa siya nabasa na si Jesus ay Diyos at hindi tao. Wala na nabasa Dito kami sa paksang ito, alam niyo kung bakit hindi ko sinundan yung tanong niya kanina mga kapatid? Kasi, kung susundan ko yun, palayo na kami ng palayo doon po sa aming topiko. Napakasimple na po. Kanina pa, napakahaba na. Ilang oras na ba yan? Allah, sige, 1 oras, 2 oras. Ilang minuto. Pero hindi pa rin napapatunayan. Yan lang